Good morning guys. Balik ulit tayo dito sa karagatan. Wow. Para magpatuloy sa ating mga pangarap. So dito ulit tayo magdadive sa paboritong spot natin. Try ulit natin dito. So eto, kalmada naman yung dagat. Halos 3 days yung ano natin, pahuli dun sa isang spot natin, yung gumagamit tayo ng motor. Sunod-sunod. Kaya nakapahinga itong spot na to. Kaya try natin dito kung baka mayroon ng malalaking isda. Baka may mga mamsa na dito sa mababaw na area. Kaya tara, samahan nyo akong muli ngayong umagang dive na ito. Let's go! Pagkatapos kong makaload ng spear gun dito guys at makapahinga, diretso na ako dito sa spot na kung saan, ito yung palaging pinapwestuhan ko, yung may malapad na corals sa mga previous video natin. Pag nakapwesto tayo dito, is nakakahuli tayo ng mga slick unicorn. Medyo nakatago kasi dito yung katawan natin. Kaya antayin natin kung nandito sila. Hindi naman ako nabigo, nandito sila. Unti-unting lumalapit na. Ngunit paggalaw ko ng pana ko is biglang lumayo naman. Buti na lang, bubalik ka agad. Akala ko dito sa isa is within the range na. Ngunit pagka-pull ko ng trigger, malayo pa pala, kaya hindi tinamaan, sayang. Dito guys, makalipas ng 2 oras, wala pa rin nagpapakitang malaking isda. Kaya ang ganiwa ko dito is kumuha na lang ako ng pang-ulam. Pagod na rin, para hindi naman masayang yung dive ko ngayong araw na ito. Sinalubong ang alon, dagok ng buhay at tatyak. Ang pangarap, sa puso ay may panata. Dito sa Mel Spearfishing TV, tayo'y magsama-sama. Sabay-sabay tayo, sa ilalim ng karagatan. Sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Mel Spearfishing TV, tara't ating sisirin. Malawak at nakaragatan, lungkot mo'y papawiin. Kasama ang hangin, sumusubok sa atin. Lalim ng karagatan. At ito yung mga huli ko, naka-4 akong orange spine unicorn, saka isang talakitok, shumbar kung tawagin ito sa amin. Ayos na rin to. Kasi naman umahan tayo ng walang huli. Solve na naman ito ang pangulam. The next day, kinumagahan guys, dumayo ako dito sa isang spot na kung saan
Malapit lang yung nahulihan natin ng Slender Unicorn sa mga previous video natin. Yung gumamit tayo ng motor at eto yung naging unang sisid ko dito sa spot. Medyo malakas kasi yung agos dito at tanghali na ako nakadive. Gawang halos isang oras din ako nag-antay ng kumalma yung agos dito. Buti lang sa pag-dive na ito is na tempohan ko etong mga midnight snapper. Nandito sila. Sa bawat hagupit ng alon, tuwa ang nadarama. Kasama Mel Spearfishing TV, subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Mel Spearfishing. Pero dito sa pagsisid na ito is medyo maila pa itong mga midnight snapper. Kaya pagkapahinga ko ng matindi is balik ulit ako sa ilalim at umiban ako ng pwesto dito. Eto, nandito naman ulit sila. Kaya antayin na lang natin kung lalapit talaga sa atin to. Medyo umaga na kasi to, mataas na yung araw. Kaya ang mga midnight snapper is mahirap na palapitin pag mga ganitong oras na. Sa ilalim ng dagat, malalim na pumapadyak. Sinalubong Etong isa sana is within the range na, pwede ko nang tirahin. Pero mas gusto ko yung mas malaki kasi dito sa grupo. pangarap. Sa puso ay may panata. Dito sa Mel Spearfishing TV, tayo'y magsama-sama. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Mel Spearfishing TV, tara't ating sisirin. Malawak na karagatan, lungkot mo'y papawiin. At eto, habang malapit na nga maubos yung hangin ko, buti na lang, lumapit pa itong isa. Unang isda natin ngayong araw na ito. Isang napakalaking midnight snapper. Bukao naman ito kung tawagin dito sa amin kasi malaki yung mata niya. Sabi ng mga ninuno ko dito na namamana. Fishing TV, subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo. Pagkatapos ko ma-secure yung midnight snapper guys, balik ulit ako dito sa ilalim. At dito pa rin ako nagpwesto sa nahulihan natin. Nandito pa kasi yung mga grupo. Habang nasa taas ako is lumalapit sila. At dito may napansin akong isang juvenile sweet lips. Halos mga kalahating kilo na rin to. Gusto ko sanang tirahin pero nalilitan talaga ako. Kaya hayaan na lang natin magpalaki itong mga ganitong size na isda para makapamuhay pa sila at mas lalong lumaki pa dito sa ilalim ng karagatan. Maybe next time makikita pa rin siguro natin yan dito sa spot na to. Dito guys, umiba ako ulit ng pwesto at nakita ko kasi yung mga midnight snapper lumapit ulit sa akin habang nasa taas ako. Kaya antayin natin ulit kung may lalapit pa sa atin. Ang nadarama, kasama Mel Spearfishing TV, subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Mel Spearfishing. Hindi naman ako nabigo. Isa na lang yung lumapit at medyo naiilang pang lumapit sa akin to. Eto't ang ganda lang pagmasdan. Etong mga malilit na isda. Buti na lang, medyo maamo itong isang midnight snapper at nasa buntot na yung patama ko. Ito yung naging pangalawang isda natin ngayong araw na ito. Isang midnight snapper ulit. Isa rin ito sa napakasarap na isda. Itong ganitong isda. Napakasarap sa bawan. Pagkatapos din na ito guys, umuwi na rin ako. Wala talaga nagpapakita at nawala na rin yung grupo ng midnight snapper. Eto, nakadalawang piraso naman tayo ng midnight snapper. Okay na rin to. Kumita naman ako sa dalawang ito ng 540 pesos. Kaya okay na. Makalipas ng isang araw na pahinga guys, balik ulit ako dun sa nahulihan natin sa previous video natin. Yung nag-harvest tayo ng Slender Unicorn. At ngayon, hapon naman ang banat ko, hindi umaga. Pag umaga na kasi is napaka-high tide. Pero ngayon is napakalaki ng hibas. Kaya nag-decision akong balikan natin, baka magpakita ulit sa atin.
At makalipas nga ng 20 minutes guys na pagbiyahe, nandito na ako sa spot at napaganda pa rin ang dagat, napakakalma. Wow. Dito pala is humabol yung kabady ko sa mga previous video natin. Maganda, may kasama. Kaya ito, napakaganda yung dagat ngayon, napakakalma. Dito guys, a couple of dives na rin ang nagawa ko. Hindi pa rin namin makita yung Slender Unicorn. At buti na lang, dito sa pagsisid na ito is nagpakita na. Sa bawat hagupit ng alon, uwa ang nadarama. Kasama Melster Fishing TV, subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Melster Fishing TV, tara't ating sisirin. Malawak at ng karagatan, lungkot mo'y papawiin. Eto't palapit na sila sa atin. May mga kasamang longnose emperor. Ang target ko sana dito is yung mga longnose. Pero masyadong mailap. Hindi rin lumapit itong mga Slender Unicorn kaagad. At eto't may kaibigan pa tayong lumapit. Sa unahan pa talaga dumaan sa akin. Isang napakagandang pawikan, napaka-cute. Alon, tuwa ang nadarama, kasama Melster Fishing TV, subay At eto na nga, nandito na nga yung mga Slender Unicorn. Ang lalaki pa rin ng mga Slender Unicorn gaya ng mga na-harvest natin sa previous video. Unang isda natin ngayong hapong dive na ito. Isang napakalaking Slender Unicorn. Umabot naman ito ng 2.4 kg on scale. Kaya goods na goods na. Ay. Nandito ulit mo yung Slender Unicorn. Sana magpahuli. Thank you, Lord. Pagkatapos kong malagay sa stringer yung Slender Unicorn, guys, balik ulit tayo dito sa ilalim. At yung kasama ko is nakaisang piraso na rin na Slender Unicorn. Bali, nakadalawang piraso ng isda siya. May snapper na siyang nahuli. Eto, ang bilis naman lumapit na itong mga Slender Unicorn. Pero dito sa dive na to, halos hindi ko matira. Nandyan lang sila sa unhan ko. Paikot-ikot. Hindi ko maklose yung ga para makatira. Eto, lumayo na nga. Kaya nag-abante ako dito ng konti. Bumalik naman kaagad, pero out of range pa rin. Hindi kasi ako basta-basta dito tumitira. Kasi pag tumira ako dito, natakot itong mga Slender Unicorn kahit hindi mo patamaan sila. Kaya back to the surface muna tayo para makapahinga sa susunod na dive. Pakalipas ang isang oras dito guys, hindi na nagpahuli yung mga Slender Unicorn. Hinahanap ko, pero hindi ko na makita. At dito ako napadpad sa napakalalim na area na. subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan. Ito, ang daming dalagang bukid na naman. Yung kulay dilaw, nandito palagi sila. Buti lang sa dive na to is may 4 na salmon. Napakagalaw pa, kaya nahirapan akong etong isa. Pangalawang isda natin, isang rainbow runner. Salmon naman ito kung tawagin dito sa Romblon, sa Banton, dito sa amin. Yung kasama ko pala dito guys, dun lang nagpwesto sa mababaw na area. At nandun pala yung mga Slender Unicorn, nakatatlong piraso na siya. Kaya pagka-secured ko etong rainbow runner, is bumalik ako dito sa mababaw na area. Ang problema is, isa lang yung nagpakita sa akin. Kaya antayin natin kung lalapit. Kasama Melster Fishing TV, subaybayan mo na. Sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Melster Fishing TV, tara't ating sisirin. Malawak at na karagatan, lungkot mo'y papawiin.
Mahiyain itong isang slender unicorn na ito. Halos maubos na yung hininga ko bago ko maklose yung gap. At ayun, tinamaan naman. Pangtatlong isda natin. Isang slender unicorn na naman. Ito, medyo maliit ito dun sa nauna nating nahuli. Pagkatapos din na ito guys, lumipat na ako ng pwesto. Hindi na talaga nagpakita yung grupo ng slender unicorn. At eto rin yung naging last dive ko ngayong araw na ito. Medyo madilim na kasi. At hindi pa ako dito nakakatagal sa ilalim. May sumugod kaagad sa akin na talakitok. 4 na piraso at napakabilis ng galaw. Kaya pagkatuto ko dito sa isa, istinira ko na agad. Akala ko secured na dito. Napakaganda kasi yung tama nang biglang napunit, natanggal sa shop. Akala ko mahina na yung isda dito. Kaya hinabol ko pa. Pero sadyang mailap talaga. Hindi para sa atin ang isdang ito. Kaya umangat muna ako. Ika nga nila is no fish worth than your life. Kaya ito yung mga huli ko. Nakadalawang slender unicorn tayo at isang rainbow runner. Ayos naman yung kita ko sa 3 pirasong ito. Naka 950 din ako. Kaya okay na sa isang araw. Etong dive na to guys is another day, another fish tayo. At dito ako nagpwesto, ito yung spot na kung saan nakahuli tayo ng napakalaking barakuda sa previous video natin. At nandito rin yung mga slender unicorn na nahuhuli natin. Pero sadyang ayaw lumapit na itong mga slender unicorn ng sagaran para matira ko. Nandyan lang sa unahan ko, paikot-ikot. Buti na lang, nakatsempo ako dito ng isa para matira ko. At ayun, tinamaan naman. Yung isang maliit na slender unicorn, tinamaan. Paharang-harang kasi siya, kaya na-double shot ko. Medyo good size na naman to. Nasa 9 grams na rin, kaya okay na. Naka-double shot tayo. Ngayon lang lumapit ng natira natin. Kanina pa tayo dito. 2 oras na, okay pa rin. Naka-double shot tayo. Maliit itong isa. Mga 7 grams. Itong isa naman is mga 2 kilo siguro. Thank you Lord. Pagkatapos din na itong ma-secured ko itong 2 slender unicorn guys, umuwi na rin ako. The next day, balik ulit ako dito sa paboritong spot ko at nandito na ako sa spot. Ito na yung naging sisid ko. At nandito naman yung mga grupo ng ila. Kung mapapansin nyo sa previous video natin, sa paboritong spot natin is nandito yung mga grupo ng batfish sa mga ila. Ganun talaga dito sa dagat, tsagaan lang. Araw-araw naman tayong nagdaday, pero yung mga huli talaga natin is 2, 3, pang-ulam lang. Kaya minsan tayo is matagal talaga maka-upload. Kaya back to the surface muna tayo. Dito guys, lumipat ako ng pwesto. Uhuli sana ako ng mga ilak pero hindi talaga lumalapit. At dito sa dive na to, may napansin ako isang target. Isang Maori Seafers kung tawagin nila. Akala ko dito, makaklose ko na yung gap. Ang biglang umiikot. Nagtambay dun sa unahan. Hindi na lumapit. Trinay ko pang lapitan ito kung makucure sa akin at lalapit. Ngunit, paggalaw ko ng pana ko is biglang lumayo naman. Kaya, back to the surface muna tayo. Dito guys, lumipat na ako ng pwesto. At nagbabaka sakali ngayong pag-dive na ito is mahuli natin yung kanlay. At eto nga, hindi naman ako nabigo. Nandito ulit siya. At sa pagkakataong ito, dire-diretso na yung lapit niya. Kaya eto yung naging unang isda natin. Ngayon lang ulit tayo nakahuli na itong kanlay. Alas matagal-tagal na rin na dive. Hindi pa rin ako nakakadayo sa gakot guys. Gawang
Wala tayong bangkang masakyan. Yung sinasakyan kasi natin is busy pa sa pamimingwit ng mga tulingan. Si paring Bordek. Ay, thank you Lord. Buti na lang sa pangalawang sisid. Lumapit na. Buti lang maamong kanlay. Maori Seaperts. Napakailap pa naman itong ganito dito sa amin. Malaki na rin. Mga sobrang 2 kilo. Thank you Lord. Isa sa napakasarap na isda. At habang nilalagay ko sa stringer etong kanlay guys, eto ang lumapit sa akin. Napakaraming rainbow runner guys. Grabe, hindi lang tayo nakakasa. At ang aamo pa. At ang lalaki pa talaga. Ang pinakamalaki siguro dito sa grupo is nasa 5 kilo or 4. Ang kababaan is nasa 2 kilo. Napakalapit pa talaga sa akin. Kaya for the eyes only muna to. Hindi tayo makapana dahil hindi pa nakakasa yung pana natin. Wrong timing lang talaga yung pagdaan nila dahil nakahuli na tayo ng isda. Makalipas ng 2 oras guys, mulik ako dito sa pwesto ng mga ilak. Nagbabaka sakali ngayon na makaisa na tayo. Gawang patakip silim na to. At eto, hindi naman tayo nabigo. Lumapit ka agad etong malalaking ilak. Pili na lang tayo ng pinakamalaki dito sa grupo. Pangalawang isda natin, isang ilak. Pagkatapos kong ma-secure na itong ilak, umuwi na rin ako. At ito lang yung nahuli natin, isang kanlay, saka isang ilak. Ayos na rin to. Okay na to sa bawat day, basta may mahuli lang at may pambenta. Para may pambigas tayo. Shoutout nga pala kay Rosana Villahermosa, Joseph Janea, Joseph Puntehan, Pablo Alao, Cesar Abling, Mark Pelep Mesa, Rafi Bantilan, Sander Timahan, Raymond, Norvitos Pulas, Jamel, Joel Ranas, Rumil Cadilinya, Noel Grigo, Japper Snapper, Rostom Surfacing, Fernando Lacasandile, Fi Alberio, Jeffrey Ferolino, Cecilia Serin Channel, Charlie Larasi, Pancho Pantino, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Christopher Simon, Ale Mosqueso, Alan Tingala, Ayin Pahikulay, Buhay Provinciano Vlog, Caparas Ambet, Tony Saarinas, Tol AJ Muto, Christian Lurillo, Christian Fadulio, Kayadong Family, Madronio Family, Daniel Maestro, Bea Lopez, Tamayo Family, Aldrin Arellano, Kabuloy Vlog TV, Brian Pagkaliwagan, Johnny Heisten, Gay Marlo Siranyas, Aldrin Encio, Resty Fabo, Lugin Gillian, Lorraine Ruda, Felix Lumagdang, Leo Latumbo, J.R. Oliverio, Mikay Oliverio, Mark Sirvito, Florante Miranda, Elvira Miranda, sa Arinas Family, Alcones Family, Romeo Alcones, Joseph Cordero, Rosa Montejo, Pocholoy, CG Survival PH, Eric Jimenez, Marlon Hamisola, Lirod Vidal, Kuya Eric, Erwin Lovin Malayan, Casalom TV, Florence Paragosa, Annie Rosal, Rini Alice, Viboy Arsiga, Bong Disulo, Elbe Alvento, Laika Lopez, Laadmi, Rian, Tricia, Rocket, Bebe, and Edda Disulok Family. Maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito lang muna guys yung video natin hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. See you on the next episode.